Una sa lahat, balik ayungin show ng Philippine Coast Guard para sa panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre. At tulad dati, tinangka na naman itong harangin ng China. Pero hindi nagpatinag ang pwersa ng Pilipinas. Ang buong detalye ng matagumpay na misyon sa West Philippine Sea, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mas malapad na shared lane sa EDSA para sa mga nakamotor at nakabike. Pinag-aaralan ng MMDA. Mga siklista, hindi pabor dyan. Ilang transport group naghain ng petisyon sa LTFRB para gawing 17 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Kaso na nag-viral na kasambahay na milaltrato ng kanyang mga amo sa Mindoro dininig sa Senado. Barangay chairman na hiningan ng tulong ng biktima na sermonan. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Pakukulong kita. Pakukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. 6 na pulis na bota sa sangkot sa pamamaril at pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar nasabon din sa Senado. 2 sa mga pulis ikinulong sa Senado dahil sa pabago-bagong pahayag. Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan nakiramay sa pagpanaw ni DMW Secretary Tud Sople. At Sandara Park at iba pang K-pop artists nagsuot ng barong Tagalog para sa isang TV show. Pinag-aaralan ng MMDA ang panukalang shared lane para sa mga nakamotor at nagbibisikleta sa EDSA. Sa ngayon, tuloy pa rin muna ang paghihigpit laban sa mga iligal na dumadaan sa mga bike lanes. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Halos walang galawan ang rush hour traffic sa EDSA pagkatapos ng long weekend. Kaya kahit bawal, halos sakupin na ng mga motorsiklo ang bike lane sa may EDSA Relayan sa Mandaluyong. Ganito rin ang eksena sa EDSA North Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Kaya nasampulan ang higit 30 motorista na gumagamit ng bike lane doon. Karamihan sa kanila mga rider. Huli rin ang taxi na ito na nakahambalang sa bike lane. 1,000 multa ang parusa sa mga nahuli. Ikinadismaya ng ilang rider ang paninikit ng I-Act. Iba raw kasi ito sa sinabi ng MMDA na may 1 linggong information drive at verbal warning lang muna ang gagawin sa mga mahuhuli. Dapat iisa lang sila ng pinapatupad. Hindi pwede yung isa ganito, yung isa ganyan. Hindi mo alam kung anong susundin. Parang hindi sila organized eh. Parang dapat pag-usapan nila yung ano, para isa lang yung susundin ng mga motorista eh. Nanindigan ng I-Act na lehitimo ang paninikit nila sa mga lumalabag sa bike lane policy. Hindi naman daw kasi ito bago at matagal nang ipinapatupad. Ang gamit nating panikit ay ticket po ng Land Transportation Office na kung saan ang I-Act po ay deputized. Ang MMDA inulit na hindi naman sila nanguhuli ngayong linggo. Nag-common ground po tayo na 1 week. Tatauhan lang namin, babantayan para ma-warn. At ma-inform po yung mga tao kasi nga po medyo nakasanayan na. Aminado ang MMDA na underutilized o hindi nagaanong nagagamit ang bike lane sa EDSA kumpara noong pandemya. Higit 1,000 nagbibisikleta ang dumadaan sa EDSA araw-araw kumpara sa 165,000 na mga rider. Kaya pinag-aaralan na rin ng MMDA ang panukalang shared lane para sa mga nakamotor at nagbabike. Marami pong challenges bago pa maipatupad yan na kailangan naming aralin at ipresenta sa DOTR. Bahagi ng pag-aaralan ng MMDA ang pagpapalapad sa shared lane kung saan bibigyang prioridad pa rin naman daw ang mga bisikleta. May agam-agam naman dyan ang mga bike advocate. Kapag nagdo-dominate yung cars sa road, na-e-echapwera yung motor, which in turn, ini-echapwera ng motor yung bike. What if shared pa yan? Mag-aagawan lang din sila sa lanes. Para naman sa Motorcycle Rights Organization, malaking issue rin talaga ang disiplina ng mga motorista. The root cause of the problem natin sa kalsada is the lack of discipline. You cannot fix a problem with a band-aid solution. Kasi pag tinanggal mo yung band-aid, nandiyan pa rin yung sugat.
Sa August 29, magkakaroon ng stakeholders meeting sa iba't ibang grupo ang MMDA kaugnay sa panukalang shared lane sa EDSA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 17 pesos, yan ang hirit ng mga transport group na maging minimum na pamasahe sa jeep sa gitna ng patuloy na taas presyo sa petrolyo. Sa inihaing petisyon ng grupong Pasang Masa at Alto DAP, 5 pisong dagdag sa kasalukuyang 12 pesos na minimum fare ang hiling nila. Alam daw ng mga transport group na hindi ito agad-agad na maaaprobahan ng LTFRB. Kaya hiling nila, payagan muna silang magdagdag ng piso sa pamasahe. Pabor naman ang isang commuter group sa pisong dagdag sigil sa pamasahe. Pero kung maaari daw sana, humanap ng ibang paraan ang pamahalaan para hindi madagdagan ang pasani ng taong bayan. Hindi naman pasahero may kasalanan kung bakit tumaas ang presyo ng krudo. Pero ang unang option lagi ay taas pasahe. Wala na bang ibang alternatibo dito? Nasabon sa Senado ang mga pulis na vota sa sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Pinasight in contempt ang dalawa sa kanila dahil sa pabago-bagong pahayag. Narito ang aking report. Your Honor, nasa piskal na po yung kaso, Your Honor. Suwat ko na sa piskal yung kaso nyo. Gusto mong ihinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Akala mong mga batang paslit na pinagalitan sa Senado ang 6 na pulis na vota sa sangkot sa pagpatay sa 17 anyos sa si Jemboy Baltazar. Siya ang binatilyong sinasabing biktima ng mistaken identity. 6 versus 1, according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan? Pang target practice? Mga sir, you are supposed to preserve life, not take it. Paliwanag ng team leader na si Police Captain Joseph Corpio, may tumawag sa kanilang informant na nasa gitna daw ng ilog sakay ng berdeng bangka ang hinahanap nilang totoong suspect na si Reynaldo Bolivar. Kamukha daw ni Bolivar si Jemboy. Pero may picture ba kayo hawak ng Bolivar? Dapat meron kayong hawak-hawak ng picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap yung suspect. Meron po, Your Honor. So magkamukha ba? Halos magkakahawig lang po. Sabi pa ni Carpio, mga 10 hanggang 15 metro ang layo nila kay Jemboy nung magsimulang barilin ang biktima. Sa layong ito, diskumpiyado ang mga senador kung nakita ba nila ng maigi ang mukha ni Jemboy bago siya barilin. Pero sabi ni Carpio, hindi naman daw siya ang nagbigay ng go signal na barilin si Jemboy. Pero nagpaputok pa rin daw si Staff Sergeant Cherry Maliban. Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. Meron pong bumaril sa tubig, nauna po isa sa mga 6 po. Hindi mo siya inordera na huminto? Huwag magbaril? Agad po ako sumigaw na huwag kayong magpaputok. Pero nakaputok na siya. Opo, Your Honor. Pero nang pag-usapan na kung paano nahulog sa tubig si Jemboy, dito na bago na ang kwento ni Police Captain Carpio. Hindi raw pala nila nakita si Jemboy sa bangka. Isang nagngangalang Sunny Boy na kasama ni Jemboy lang daw ang nakita nila. So ngayon, wala si Jemboy sa picture. Nasaan si Jemboy? Saan galing yun? Galing sa langit? Nahulog sa tubig? Hindi ko po talaga nakita may tumalon po sa bangka. Sinabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. Tinanong ng mga senador ang itinuturong nakabaril daw kay Jemboy. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jemboy, saka ka nagpaputok sa tubig? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ay, nako. Ano ka, idol mo si Mayo? Hindi niya nakita si Jemboy. Nakita na lamang niya yung bang nasa tubig na. Kung sino man niya sa tubig, hindi niya makikilala. Basta't pinaputokan niya. Sa inis ng mga senador dahil sa pabago-bagong kwento at paglihis ng pagsagot, pinakontempt sila Police Captain Carpio at Staff Sergeant Maliban at ikinulong sa Senate Detention Facility. Lumabas din sa pagdinig na na-dismiss na pala mula sa serbisyo si Staff Sergeant Maliban noon pang 2020 dahil sa kasong robbery at extortion. Ayon mismo sa NAPOLCOM, bagamat may motion for reconsideration pang nakahain, hindi na dapat pinapasama sa mga operasyon si Maliban. Pero ang nasibak na hepe ng Navotas Police, wala raw alam na may kaso pala ang tao niya. Colonel Umipig, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Navotas City Police Station. Mismong pamunuan ng PNP aminadong maraming nangyaring paglabag sa police operation procedure at tiniyak na mapaparusahan ng mga sangkot sa krimen.
Naging matagumpay ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila po ng patuloy ng pagbuntot ng barko ng China. Ayon sa Beijing, pinayagan nilang makalusot ang mga barko natin dahil wala raw itong kargang construction supplies. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Bandang alas 9 kaninang umaga nang maglayag ang Oneida May 1 at Oneida May 2 para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre na nagsisilbi nating outpost sa Ayungin Shoal. Ineskorta ng dalawang resupply ships ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Sa videong ipinalabas sa Senado, makikita ang malaking barko ng Chinese Coast Guard na papunta rin sa direksyon ng mga barko natin. We also thank you, Lord, for guiding and safely allowing our resupply ships, Unimay 1 and Oneida May 2, to enter the Ayungin Shoal today at 9:07 a.m. safely to provide food and medicine for our brave soldiers despite the threats coming from several foreign ships. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naging matagumpay ang resupply mission sa kabila ng pagtatangka ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia na harangin ito. Nakalusot ang mga resupply ships at nakapagpadala ng mga pagkain at gamot sa mga nagbabantay na sundalo sa BRP Sierra Madre na tatagal ng 1 buwan. Ayon sa Task Force, gagawin ng regular ang resupply mission kasama ang Philippine Navy. Giit naman ng Chinese Coast Guard, wala raw permiso ang resupply mission ng Pilipinas, kaya naglabas sila ng babala at sinundan nila ang mga barko natin. Sa isang panayam, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Selian, na wala silang problema sa resupply mission basta't walang dadalhing anumang construction materials. What I want to emphasize is that there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies because there is a special arrangement for such. The problem was with the transportation of large scale of building materials. Kasunod ng matagumpay na resupply mission, nagsimula din ngayong araw ang Joint Working Group para sa negosasyon ng pagpapatupad ng Code of Conduct sa South China Sea. Ang Pilipinas ang nag-host ng nasabing meeting na dinaluhan ng ASEAN countries kabilang ang China. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na isusulong ng Pilipinas na magkaroon ng Code of Conduct para maiwasan na ang anumang panghaharas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nakiramay at inalala ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan na naging ambag sa bansa ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople kasunod ng kanyang pagpanaw. Narito report. Kilalang takbuhan at sandalan ng overseas Filipino workers. Yan ang tatak ni Migrant Workers Secretary Toots Ople. Kanina, inanunsyo ng DMW ang kanyang pagpanaw. Taong 2019 nang ma-diagnose ng breast cancer si Ople na operahan siya noong 2020. Nitong Hulyo lang, humingi siya sa Pangulo ng 2 linggong wellness leave kasunod ng pagpanaw ng dalawa niyang nakatatandang kapatid na sina dating Hagonoy Bulacan Mayor Felix Toti Ople at dating mamamahayag na si Blas Ople Jr. Nag-abot agad ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Tinuturing niyang malaking kawalan ng bansa ang pagkamatay ni Ople. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special person. And with a deep compassion really for the people that she had to care for, namely the migrant workers. Binigyang pugay rin ng Pangulo si Ople na sumunod daw sa yapak ng kanyang amang si Blas F. Ople na naupuring Labor Minister at Foreign Affairs Secretary ng dalawang dating presidente. She very much followed in the tradition of Blas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines.
Bago naging kauna-unahang kalihim ng bagong tatag ng Department of Migrant Workers, itinatag niya ang Blas F. Ople Policy Center and Training Institute o mas kilala bilang Ople Center, isang non-profit organization na tumutulong sa mga OFW. Naging Labor Undersecretary rin siya nung Pangulo pa si Gloria Macapagal Arroyo. Siya rin ang kauna-unahang Pilipinong naupo sa Board of Trustees ng United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking. 2 beses siyang tumakbo bilang senador pero bigo siyang makakuha ng pwesto. Ilang oras matapos ang pagpanaw ni Ople, bumuhos ang iba pang pakikiramay. Si Senate President Mig Zubiri inalala si Ople sa kanyang mabuti at mapagkawang-gawang pamumuno. Malaking puwang din anya ang iniwan ni Ople sa larangan ng public service. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez na wala ng great at tireless champion hindi lang ang mga OFW kundi lahat ng manggagawa sa pagpanaw ni Secretary Ople. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, kasambay sa Occidental Mindoro, nabulag sa tindi ng naranasang pagmamaltrato. Mapang-abuso mga amo, ipapasabina ng mga senador. Money ban, nakikitang solusyon ng COMELEC para matigil ang vote buying at sa barangay at SK elections. At lasing na rider sa Davao, nagpagewang-gewang sa daan bago salpukin ng kasalubong na sasakyan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Humarap kanina sa Senado ang isang kasambahay sa Occidental Mindoro na nabulag sa tindi ng naranasan niyang pangmamaltrato ng kanyang mga amo. Ang kapitan ng barangay na hininga ng tulong ng biktima, nasabon ni Senator Raffy Tulfo. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Bulag ang 2 mata, halos wala ng mga ngipin at tadtad ng peklat ang katawan. Ito ang mapait na sinapit ng 44 na taong gulang na kasambahay na si LV Vergara makalipas ang 6 na taong pamamasukan sa Occidental Mindoro. Malayong-malayo sa dati niyang itsura, ang naranasang pang-aabuso ni LV sa kanyang mga amo umabot sa Senado matapos mag-viral ang kanyang kwento. Nabulag man ang parehong mata, malinaw sa alaala ni LV ang anyay pagmamaltrato ng mga amo niyang sina Pablo at Franz Ruiz. 2017 daw siya namasukan sa pamilya. Makalipas ang 3 taon, doon na raw nagsimula ang pananakit sa kanya. Pinagbibintangan daw siya ng kung ano-ano at kaunting pagkakamali lang, suntok na ang inaabot ni LV. May pagkakataon pa raw na minartilyo ang masilang bahagi ng kanyang katawan. Itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Sununtok talaga po. Po, sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz? Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. Noong 2020, unang nabulag ang kaliwang mata ni LV. Nang sumunod na taon, nakatakas si LV. Dumiretso raw siya sa barangay para magpasaklolo. Pero ang kapitan, imbis daw na tulungang makatakas si LV, tinawagan pa raw ang mga mapang-abuso niyang amo. Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Dito na uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo. Dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po. Inasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Pakukulong kita. Pakukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Pagkasumbong ni Cap, sinundo na si LV ng kanyang among lalaki. Ang pangako sa kanya, ihahatid siya sa sakayan pa uwi. Pero ibinalik siya sa bahay ng amo, ikinulong at lalong sinaktan. Dahil sa matinding panununtok, nabulag din ang kanang mata ni LV. Hindi rin siya pinapasahod at halos di na raw pakainin. Pinapakain ba ho kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Pero walang sweldo? Wala po. Nang tuluyang nabulag ang 2 mata ni LV,
Sinabi raw ng amo niya na dadalhin siya sa Batangas para ipagamot. Pero sa halip na sa ospital, sa bahay ng anak ng amo niya siya dinala. Dito na humingi ng tulong si LV sa kapwa niya kasambahay na kontakin ang kanyang pamilya. At noong Hunyo ng taong ito, nasagip na si LV ng kanyang mga kapatid. No show sa Senate hearing ang mag-asawang amo ni LV at dalawa nilang anak. Kaya ipapasapina na sila sa susunod na pagdinig. Sinampahan na rin ni LV ang kanyang mga amo ng reklamong serious illegal detention, serious physical injuries at paglabag sa kasambahay law. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Taong 2018 ng isa batas ang RA 10361 o ang Domestic Workers Act na kung tawagin ay kasambahay law. Sa ilalim po ng batas, ang kasambahay ay ang taong gumagawa ng domestic work gaya po ng mga house help, yaya, cook, hardinero o labandera. Pero hindi po lahat sila ay automatic na sakop ng batas na ito. Halimbawa, hindi kasama ang mga paminsan-minsan lamang magtrabaho o ang hindi nakatira mismo doon po sa loob ng bahay at pati rin yung mga family drivers. Malinaw po sa batas ang mga karapatan ng kasambahay gaya po ng minimum wage na pinatutupad ng mga regional wage boards. Halimbawa po sa Metro Manila, yan po ay nasa 6,000 na noong 2022. Sa probinsya, iba-iba po yan mula 3.5 hanggang 5,000. Kailangan din cash ito binibigay at least once a month binibigay. Hindi lang po yan, covered din sila ng SSS at PhilHealth. Kailangan din merong 8 hours na minimum na pahinga bawat araw at 24 hours na pahinga bawat linggo at 13-month pay. Ito pa po, mahigpit na pinagbabawal ng batas ang pag-withhold o ang pag-iipit o pang-iipit sa sweldo ng kasambahay. Wala rin dapat pakialam ang employer kung paano gagastos o gustong gastusin ng kasambahay ang kanyang sweldo. Ito pa po ang isa, bawal na bawal i-withhold ng employer ang sweldo at yung mga basic necessities bilang parusa sa isang kasambahay. Ano man ang kanyang ginawa. Pero maaaring bawasan ang sweldo ng kasambahay sa ilang pagkakataon. Halimbawa, kung malinaw na siya po ay responsable sa pagkakasira o pagkawala ng isang bahay doon sa household. Pero meron din po yung limitasyon. Ang bawas sa sweldo, halimbawa, ay hanggang 20% lamang ng buwan ng sweldo niya para meron pa rin siyang maiuwi. Sa Section 16 ng batas, nakasaad na ang bare minimums na dapat pong ibigay ng isang employer. Halimbawa, 3 adequate meals per day, humane sleeping arrangements, at tulong kung sakaling magkasakit ang kasambahay sa kanyang trabaho. Kung may kaso ng pang-abuso, maaaring i-terminate ang kontrata ng kasambahay o ng employer mismo. Sa Section 33, maaaring i-terminate ng kasambahay ang kontrata kung may verbal or emotional abuse sa kanya or inhumane treatment o kung may violation ng terms ng kontrata. Pero hindi naman po parati ang kasambahay, hindi naman po parati na ang may bahay ang may sala. Kaya po sa Section 34, may karapatan din ng may bahay na magreklamo at mag-terminate ng contract. Halimbawa, dahil sa misconduct, disobedience, gross neglect, or inefficiency or breach of trust at fraud. At kung kailangan ng rescue, ang magsasagawa po nito ay ang City or Municipal Social Welfare Office na dapat may kasamang taga-barangay. Trabaho ng dalawang ahensya na ito na bigyan ng karampatang proteksyon ang nasabing kasambahay at minsan pati po yung may bahay. Bukod sa gun ban at liquor ban, posible na rin daw magpatupad ang COMELEC ng money ban sa darating na barangay at SK elections. Sa pamamagitan daw nito, mapipigilan ang vote buying. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Para mapigilan ang vote buying o ang pagbili ng boto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections, may bagong paraang naiisip ang COMELEC. Yan ang pagpapatupad ang tinatawag na money ban. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang pagdadala at pagbiyahe ng perang lagpas sa ₱250,000 ang halaga 5 araw bago ang eleksyon. Hindi po natin pipigilan ang pag-withdraw ng mahigit 500,000. Ang ating pong ipoprohibit at ipapanish siya yung magpagdadala ng 500,000, lalo na pag pumasok yung period ng kampanya. Ayon sa COMELEC, karaniwang bumabaha ng pera ilang araw bago ang botohan. Saan ka naman nakakita? May dala kang ₱250,000 isang araw bago mag-eleksyon, pagkatapos ni hindi ka treasurer, ni hindi ka negosyante, ano ka, tagapamili ng boto. Sakaling aprobahan ng COMELEC on bank ang money ban, ang Philippine National Police ang aatasang magbantay sa mga checkpoint. Bukod sa hindi lisensyadong baril, illegal na droga at iba pang mga kontrabando, isasama na rin sa inspeksyon ang mga limpak-limpak na pera. Pero tiniyak ng PNP na gagawin ng mga checkpoint sa tamang paraan.
ang ating mga kapulisan ay mag-i-inspect ng mga sasakyan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa loob ng sasakyan. Pinagbabawal yung pagsasaliksik at yung paghalughog. Paglilinaw ng COMELEC, exempted sa money ban ang mga trabahong nangangailangan talagang magbiyahe ng malaking halaga ng pera. Kabilang dyan ng mga kahera, mga nagpapasweldo at mga negosyante. Para matiyak na walang mangyayaring pang-aabuso, balak ng PNP na pasuotin ng body cameras ang mga pulis na tatao sa mga checkpoint. Ang body-worn camera ay hindi lamang proteksyon ng mga mamamayan na laban sa mga pulis na gumagawa ng katiwalian, kundi ito'y proteksyon din ng mga matitinong pulis laban naman dun sa mga harassment cases na ipinafile naman ng ibang mga tao. Pero paano yung mga online inadaan ang illegal na transaksyon sa eleksyon, lalo na ngayong uso na ang mga e-wallet? Sabi ng COMELEC, nakikipag-ugnayan na sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang maisaayos ang mekanismo sa pagsilip sa mga kahina-hinalang pagpapadala ng pera online. Patalaw kasi ang pagbili ng boto, pwede nang gawing high-tech at moderno. Halimbawa, 20 tao ang pinadalhan mo. First time kang nagpadala. Pagkatapos 2,000 pa, walang butal man lang. You will be presumed to be engaged in vote buying. Bukod sa online vote buying, sisilipin din daw ng COMELEC ang iba pang mga aktibidad sa internet ng mga kandidato. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Susunod, lasing na rider bumulagta sa kalsada matapos sumalpok sa kasalubong na sasakyan sa Davao City. 3 players absent sa Gilas practice bago i-anunsyo ang Final 12 na lalaro sa FIBA World Cup. At Japanese-Australian singer na si Joji magbabalik Pinas para sa kanyang solo concert. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Sa pulsa video ang isang rider sa Davao City na pagewang-gewang sa daan at nakabangga pa ng kasalubong na sasakyan. Ang rider nakainom daw. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Linggo ng hapon, nakunan ng rider na ito na pagewang-gewang sa CP Garcia Highway sa Davao City. Ilang beses binisinahan ng rider dahil sa pabigla-biglang hinto at pagkain ng linya. Ilang saglit pa. Hala! Sumalubong ang rider sa isang kotse at sinalpok ito. Bulagta ang rider na kinilalang si Landy Pabricante. Kwento ng taxi driver na nakasunod sa nakamotor. Pinagsabihan na nila ito na tumabi muna dahil delikado ang pagmamaneho niya. Hapit bagay siya nabangga sa akong taxi. Muntik rin siya mabangga sa taxi ko. Pinagsabihan na namin pero ayaw niya makinig. Napag-alamang lasing ang sugatang rider na agad dinala sa ospital. Obvious talaga na lasing yung motorcycle driver. So far sa ngayon ang kondisyon niya is stable with multiple injuries na natamo niya during sa accident po. Di na nagsampa ng kaso ang may-ari na nabanggang kotse matapos madaan sa areglo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pansamantalang nakalaya ang dating TV host si Jay Sonsa matapos magpiyansa. Nag-bail ng 270,000 pesos si Sonsa, 260,000 pesos para sa reklamong estafa at 10,000 pesos para sa libel case. Nauna nang ibinasura ng korte ang mga kasong syndicated and large-scale illegal recruitment laban sa dating TV host. July 18 nang arestuin sa NAIA si Sonsa ng tangkaing lumabas ng bansa. Nagbaviral ang isang post na namimigay daw ng libreng pabahay ang DSWD para sa mga mahirap. Huwag po agad maniwala dyan. I-fact check po natin yan. Pangarap ng ordinaryong Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay. Kaya marami ang natuwa nang kumalat ang isang post sa Facebook na nagsasabing may libreng pabahay daw para sa mga mahihirap. Ang nag-post, isang page na ginagamit ang pangalang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Pati ang mga links na kalakip sa post ay nakapangalan din sa ahensya. Sa ngayon, meron ng 1,700 reactions, 2,100 comments at 86 shares ang nasabing post. Pero mga kapatid, huwag po kayong umasa sa libreng pabahay dahil ang post na yan, hindi po totoo. Sinuri po yan ng Facts First PH.
hindi konektado sa DSWD ang nasabing Facebook page. At pag nag-click sa mga links na nakapost, dadalhin kayo sa isang online shopping website. Itinanggi na rin ng DSWD na namimigay sila ng libreng pabahay para sa mga mahihirap. Dahil ang Department of Human Settlements and Urban Development ang ahensyang in charge sa mga programang may kinalaman po sa pabahay. Ang anumang anunsyo ng DSWD ay makikita sa kanilang official website at mga social media accounts. Muli po kami nagpapaalala na huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa natin online. I-double check po natin ito sa mga official sources nang tayo po'y hindi mabiktima ng maling impormasyon. Absent at 3 Gilas players sa practice ng national team sa bisperas ng announcement ng final lineup para sa FIBA World Cup. 13 players lang ang present sa practice ng Gilas ngayong gabi sa PhilSports Arena. Wala sina Calvin Oftana, Ray Parks at Ferdy Ravena. Kinumpirma ni Coach Chot Reyes na bukas na nila ipapasa ang listahan ng Final 12 na lalaban sa world stage. Fit with the way we want to play and fit with each other's styles, with each other's style of play, and more than anything is I guess really the players who we feel give us the best chance. Abangan, isang kalye sa Caloocan City, may library na, may libre pang merienda para sa mga bata. At Sandara Park at iba pang Korean idols trending matapos magsuot ng barong Tagalog. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz tonight na tayo. Dumating na ang bagong blessing para sa billionaire singer na si Rihanna. At bukod dyan, magkakaroon naman ng solo concert ang Pink Guy at Japanese singer na si Joji dito sa bansa. Narito ang report. Good news para sa mga Pinoy Joji fans! Muli magbabalik sa bansa ang Japanese-Australian singer para yan sa kanyang solo concert na Pandemonium. This November 28 na yan sa Smart Araneta Coliseum. Mabibili na ang tickets starting September 2 sa website ng concert organizer na Insignia Presents. Ilan sa mga sikat na kanta ni Joji ang Sanctuary, Glimpse of Us, Run, at Like You Do. Pero bago ang kanyang music career, unang nakilala si Joji noong 2013 sa pinakauna at original dance craze na Harlem Shake. Nag-viral ang video na yan at maraming kumasa sa dance challenge. Dahil dyan, naging sikat na internet personality si Joji at tinawag ding Pink Guy. Speaking of music, magsushow-showdown naman ang pop stars na sina Miley Cyrus at Selena Gomez. Sabay kasi nilang i-release ang bago nilang kanta this Friday. Yan ang Used to Be Young ni Miley at Single Soon ni Selena. Pero ang dalawa, todo support sa music comeback ng isa't isa. Proud niyang pinremote ni Miley sa kanyang ex account. Sabi niya, dropping our single soon at We Used to Be Young. Sabi naman ni Selena sa kanyang Instagram story, matagal na silang friends ni Miley since they were young. Dahil dito, nag-trending ang dalawang pop star at mas lalo pang na-excite ang mga fans sa kanilang comeback. Unang nagsama sina Miley at Selena sa Disney Channel hit series na Hannah Montana. May dumating namang bagong blessing kay Rihanna. Yan ang kanyang second baby. Ayon sa ilang report sa Hollywood, nitong August 3 pa ipinanganak ni Riri ang kanyang baby boy. Wala pang detalye sa pangalan ng kanyang second baby. Wala pa rin pictures na inilabas ang pamilya ni Rihanna. Last February nang i-reveal ng singer sa Super Bowl halftime show ang kanyang pagbubuntis.
heto ang isa pang chika. Muli na namang ibinida ni 21 Sandara Park ang kanyang pusong Pinoy. Nagsuot siya ng barong Tagalog kasama ang iba pang Korean opa. Sa kanyang Instagram post, talaga namang proud at stunning si Sandara habang nakabarong. Kasama rin niyang nakabarong ang mga K-pop artist na sina JR at Aaron ng grupong Newest, Gino ng Winner at ang rapper na si Din Din. Base sa caption ni Sandara, sa Clark, Pampanga kinunan ang mga litratong ito para ito sa isang TV show sa South Korea na Idol Truck, kung saan na-assign ang team ni Sandara na magbenta ng Korean products sa Clark. Nag-trending agad yan lalo na sa mga Pinoy fans. Sa September, inaasahang babalik sa Pilipinas si Sandara para sa isang music festival sa Cebu. At yan ang latest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hinahangaan ngayon ng mga netizen ang isang profesor sa Caloocan City. Nagtayo kasi siya ng community library sa kanilang barangay with pamerienda pa. Mga bata sa Phase 4 bagong silang Caloocan ang tinutulungan ni Professor Lawrence Kusipag na maging bookworms. Libre na silang makapagbasa, may libreng tinapay pa. Kung minsan spaghetti pa ang merienda. Ayon kay Prof. Lawrence, kasagsagan ng pandemya nang itayo niya ang community library para maengganyo ang kapatid niyang magbasa kasama ang kanyang mga kalaro hanggang sa unti-unti na raw dumami ang mga batang dumadayo sa Kalye Library. Unti-unti ring dumami ang mga libro galing sa mga donasyon. Isa sa mga daan para maging critical ang isang individual ay ilalagay mo yung sarili mo sa kwento ng iba. At iyon ay magsisimula posible sa pagbabasa ng libro. At para sa mga bata naman, ang masasabi ko lang ay katulad ng nakikita nila sa TikTok ay marami ring nakakainggan yung mga larawan, mga kwento, ang makikita nila sa libro. At kung magbabasa tayo ng sabay-sabay, baka mas maganda yung kwentuhan. Alam mo, nakakapanibago yung binagay ni Johnny na yung X account, yung bagong pangalan ng Twitter. Isip ko, paano mo sasabihin pag tinweet mo na ba? In-X ko siya. In-X mo na ba? Sakit naman. Parang nag-break na kayo, di ba? Diba? Pero ang totoo nun, tinweet mo siya. Oo. Tsaka pag-awayan niyo ng mga mag-asawa. Bakit? Ay, biro mo. Ano? Ano? Nakita ko yung ex mo. Sa X. Sige na nga. Yan po ang 45 minutes maging mais malagang headlines. Balita na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi. Mga kapatid, Ed Lingao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.